6 p.m. na ako nakauwi ng bahay. Hindi naman kalayuan ang university sa residence namin. Dumaan pa kasi ako sa bookstore to buy some stationaries, kaya nalit na ako ng konti. Paghimpil ko ng sasakyan sa garahe, ay agad binaling ko ang tingin sa isa pang gate kung saan naroon ang paupahang apartment ko. Pero minabuti kong ipagpabukas na lang ang pagpapakita sa kanya. Weekend naman bukas, susulitin ko na lang ang maghapong yon para makausap siya. Yes, I'm planning to talk to her longer than usual, step by step. Susubukan ko mapalapit sa kanya, sa kanilang mag-ina. I need to do something now before it's too late. It's been a while since I felt this kind of feeling. And God knows how I miss to be fucking in love just like this. After all, I'm just a human being. Hindi naman siguro masama kung susubukan ko magmahal muli, di ba? Well, hopefully, siya rin. Diretso kwarto ako pagkapasok ko ng bahay. As my usual home routine, I always make sure na natapos ko na lahat ng homeworks bago bumaba ng silid at maghapunan. 8:00 na din ng gabi na magpa siya akong bumaba, na makarinig ako ng muntintinig ng isang bata kasunod ang boses ni Nana. Pagkababa ko sa living room, nakita ko si Cedric na nakaupo sa couch kasama si Nana. Kasalukuyang nanonood sila ng TV, kung kaya't hindi nila napansin ang pagbaba ko. Hanggang sa nilingon ako ni Cedric. Gumuhit ang inosenteng ngiti sa kanyang maamong mukha pagkakita sa akin. His smile is too contagious. Gaya ng kanyang ina, I can't help but to do the same. Hello po Sir Aris. Masayang bati niya sabay kaway sa akin. Hello young man. Nilapitan ko siya at kinusot ang buhok nito. Sunod, sabik na hinanap ng mga mata ko ang kanyang ina. Isip ko kung nandito si Cedric, marahil nandito din si Carmela. Oh, andito ka na pala. Sandali at ipaghahain kita ng hapunan. Ani ni Nana, nagtangka siyang tumayo ngunit sinanyasan ko siyang maupo muli. Ako na lang Nana. Bakit nandito si Cedric? Nasaan ang mama niya? Casual kong tanong at pag-alay na upo ako sa tabi ni Cedric. Naku mahuhuli daw ng uwi, gawa ng may okasyon daw ngayon sa university. Nangunutan ako sa narinig. Okasyon? Wait, huwag niyong sabihing umattend siya sa acquaintance. Acquaintance? Hindi ko alam. Ang sabi niya pinag-iusapan daw siya ng madam niya na dumalo. Nakahiyaan naman niyang tumanggi kaya pinagbigyan niya. Biglang uminit ang ulo ko sa narinig. So pinaburan niya pa ang pagpunta roon kaysa ang uwian ng anak niya? Ano ba nasa isip ng pamangkin mo at... Saglit kong pinuto lang sasabihin nang masulyapang ko si Cedric na seryosong nakatitig sa akin. Sa pag-aalalang baka matakot ko ang bata ay agad kong pinakalma ang aura ko bago mahinahong nagwika. Anong oras daw ang uwi ng mama niya? Inabot ko ang ulo ni Cedric at marahang kinusot ang buhok niya. Yumuko naman si Cedric at malambing na humilig sa aking braso. Bago daw mag-alas 8 ay nandito na siya. Sabi ni Nana. Muling umigting ang pangako. Alas 8? It's already 8 Nana. Hindi ko alam, yun kasi ang sabi niya. Baka papunta na yun dito. At paano siya sasakay pa uwi? Ang sabi niya may maghahatid naman daw sa kanya pa uwi. At sino naman daw? Malay ko, baka katrabaho niya. Lihim ako na pamura. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Nalingat lang ako ng konti kung sino-sino na ang maghahatid sa kanya. Hindi pwede to. May telepono ba ang pamangkin niyo? Can I call her? Oo. Sandali, ito number niya. May pagmamadaling inapuhap ni Nana ang telepono sa kanyang bulsa. Pagkabigay nito sa akin ay bahagyang hinila ni Cedric ang laylayan ng aking t-shirt. Tatawagan niyo po ang mama ko? Tanong niya. Yes, gusto mo na makita ang mama mo, tama? Opo, miss ko na po siya. Okay, then tatawagan natin siya para umuwi. If not, pupuntahan ko siya. Iuwi ko siya para sa'yo. Is that a good idea? Nag-thumbs up ako sa kanya. Napangiti siya at ginaya ng munting palad niya ang ginawa kong pag-thumbs up. Okay na okay po. Natawa si Nana. Hindi ko mapigil ang mapabugan ng hangin habang nakatanaw sa nagkakasiyahang mga kabataan sa dance floor. Kasalukuyan akong nakaupo kasama si Madam Matilda at ng iba pa mga gurong babae sa isang round table kung saan nagaganap ang isang kasiyahan para sa mga estudyante. Kung hindi ako nagkakamali, acquaintance party ito. Wala talaga sa plano ko ang sumama sa gantong okasyon.
Ngunit personal ako niyaya ni Madam Matilda at sinabing sandali lang kami, kaya nakahiyaan ko nang tumanggi. Kasama raw kasi ang pamangkin niya sa magpa-perform ng sayaw, kung kaya't kinayag niya akong manood, nang sa gayon ay may kasama siyang uuwi pag natapos na. Pinangako naman niya na maaga kami uuwi at ihahatid ako gamit ang sasakyan ng kanyang asawa, dahilan para mapa-oo naman ako. Ngunit natapos na ang lahat ng programa ay heto't nandito pa rin kami ni Madam. Sinubukan kong sulyapan si Madam sa aking tabi, ngunit abala ito sa kakatsikahan sa mga co-teacher. Nanlumo ako. Patay, mukhang malabo pa kaming makauwi ng maaga. Nagpataan pa ako ng 30 minuto. Kung hindi pa rin magyayaya si Madam, ako na mismo ang kusang magpapaalam. Hindi kasi pwede to. May anak ako naghihintay sa akin. Nakakahiya kay Chang kung hanggang ngayon ay iaasa ko ang pag-aalaga sa bata. Gayong dapat ay nagpapahinga na siya sa mga oras na to. Sa inip, naisipan kong sipatin ang hawak kong telepono. Sakto naman pagbukas ko ng aparato ay siyang pag-ilaw ng screen nito. May tumatawag. Unknown number siya kaya medyo alanganin akong sagutin to hanggang sa huminto rin ito. Ngunit sadyang makulit ang caller at muli siyang tumawag. Dahil na-curious din ako sa caller, nagpa siya akong sagutin na siya. Hello, sino po sila? Tanong ko sa malakas na tinig sabay tayo. Mas nangingibabaw kasi ang ingay ng dance floor kung kaya't minabuti ko lumayo ng koonti at magtungo sa tahimik na pwesto. Hello, Carmela. Anong baritonong boses sa kabilang linya? Yes po, ako nga po. Si Aris to, nasan ka na? Sir Aris? Nalagi ang mga mata ko sa narinig at agad binalikan tingin sa numero nakarehistro sa aking telepono. Carmela, are you still there? Dinig kong wika niya sa telepono. Kung kaya't muli kong inilapat ang receiver sa aking tenga. Opo sir, nandito pa ako. Abot-abot ang kabakong tugon. Are you still with Ate Matilda? I mean, dyan sa university? Opo, kinayag kasi ako ni Madam, nahiya akong humindig gawa ng pinakiusapan niya ako. Pero uuwi na po talaga ako kaso… It's okay, I understand. Papunta na ako dyan, susunduin kita. Sigurado po ba kayo? Yes, hinahanap ka na ng anak mo. And I promise to him na susunduin kita ngayon. Napakagat ako ng labi sa sobrang guilt. Nang dahil sa ginawa kong to, pati si Sir Aris nadamay ko pa sa abala, nakakahiya. Carmela, wait for me there, okay? Nandito na rin ako sa gate. Malapit na sa function hall. Kagit kong binaling ang tingin sa direction ng gate na tinutukoy niya. Kita ko ang pagparada ng isang itim na Civic roon. Bumilis ang tibok ng puso ko nang mamataan ko ang pagbukas ng pintuan noon. At hindi nga ako nagkamali. Si Sir Aris ang lalaking lumabas sa sasakyan. Sunod noon, diretso ang lakad na nagtungo sa nakabukas na gate. Dahil tuliro pa ako sa kung anong dapat gawin, nananatili ako natuod sa kinatatayuan. Isang mahinang pagtikhim ang narinig sa aking likuran. Sir Mark, ikaw pala. Maanggong sabi pagkakita sa lalaki. Kung todo naka-formal attire siya mula ulo hanggang paa. Habang abot tenga ang ngiti nito sa akin. Pagaman naiilawan lang kami na mangilan-ngilan na spotlights na nanggagaling sa dance floor, kita ko pa rin ang malalagkit nitong titig sa akin. Dahilan para makaramdam ako ng pagkailang at bahagyan na paalerto ng distansya mula sa kanya. Yes, it's me. What a surprise. Hindi ko alam na nandito ka pala. Di sana, kanina pa kita nayayang sumayaw. Aniya. Naku, wala po sa plano ko ang makipagsalo sa kasiyahan ng mga bata. Ang totoo niyan, napasama lang ako kay Madam Matilda. Pauwi na rin po ako. Pauwi? Pero maaga pa. Halika. Huwag kang mag-alala, ako ang magiging bantay mo ngayong gabi and I'll make sure na may enjoy mo ang buong party kasama ako. Nagtangka siya lumapit. Ngunit bago pa man niya yun nagawa, isang mahigpit na hawak mula sa aking braso ang biglang humila sa akin palayo sa kanya. Sir Aris, bulalas ko na mapagsino ko ang lalaking humila sa akin. Aris, anong ginagawa mo dito? Wait, don't tell me na ikaw ang susundo kay Carmela. Turo ni Mark kay Aris matapos itong pumagitna sa amin dalawa. Ako nga, bakit? May problema ba? Ani ni Aris na hindi inaalis ang hawak sa aking kamay. Oh, alright. Now, I get it. Nagpakawala si Mark ng nakakalokong tawa bago muling nagpatuloy. Well, I guess malinaw na sa akin ngayon.
Sana sinabi mo sa akin kanina, pare. Umasa tuloy ako. Alright, then she's yours. Gotta go. Kumaway si Mark sa amin at pag ano'y lulugong bumalik sa function hall. Halika na, umuwi na tayo. Napakislot ako nang biglang hilahin ni Aris ang aking kamay patungo sa gate. Sandali, magpapaalam muna ako kay madam. Ang bilis ng tibok ng puso ko, ni hindi ko madiretso ang lakad ko kasabay niya. It's okay, napaalam na kita sa kanya. I already messaged her bago ako pumunta dito. And she said, it's okay. Ganun ba? Nilingon ko ang pinanggalingan ng function hall at pinalikan tingin sa kanya. Somehow, I felt relieved. Salamat, makakauwi na rin ako. Nananatili kaming walang kibuan ni Ari sa sasakyan habang tinatahak namin ang kalsada pa uwi. May ilang minuto pang nagdaan hanggang sa narinig ko siya napatikhim. Nililigawan ka ba ni Mark? Matik kong pinihit ang leeg sa kanya at gulat na pinukulan siya ng tingin. At saan naman nanggaling ang tanong niyang yon? Hindi. Mariin kong sagot. Hindi? Sigurado ka? Inarok niya ako ng tingin. Hindi ko alam. Oh, okay. Gusto mo ba siya? Ha? Hindi. Hindi? O hindi mo rin alam? Bigla akong natigalgal sa tanong niyang yon. Ewan, pero para ako na-o-offend sa paraan ng pagtatanong niya sa akin. Ano bang rason niya at bakit biglang tinatanong niya ako ng ganitong mga personal na bagay? Sandali, pinaghihinalaan niya ba ako na nakikipagmabutihan kay Mark? Carmela, answer me. Do you like him? Pilit kong binalik ang wisyo ko sa gitna na samot-saring isiping tumatakbo sa utak ko at matiim na tinitigan siya. Hindi. Hindi ko siya gusto at hindi kailanman. Dahil ang totoo niyan, hindi pa ako handang magkagusto sa kahit sino man. Kita ko ang paglamlam ng kanyang mga mata sa sinabi ko. Ngunit hindi ko na nagawang salubungin pa ang mga titig niya at ako na mismo ang nag-iwas ng tingin. Narinig ko siya na pabuntong hininga at pagkatapos noon ay hindi na siya kumibo pa. Pagsapit namin sa compound ay agad na sinalubong kami ni Chang at ng aking anak. Tumatakbo pa si Cedric nang lapitan ako. Nasabi ko namang niyakap nang magtagpo kami. Mami, mabuti naman dumating ka na. Miss na kita. Anang anak ko, matapos ko siyang kargahin at paulan na ng halik sa pisngi. I'm sorry anak, promise hindi na to gagawin ni mama, last na to. Durog ang puso kong muling hinalikan si Cedric sa pisngi at kapag kuway, nagpasalamat ako kay Chang. Sa sobrang oras na inalaan niya sa pagbabantay kay Cedric at pagkatapos ay hinarap ko na si Sir Aris. Na nooy hindi na nawala sa aking paningin at nananatili sa aking tabi. Bagaman naroon pa rin ang pagkailang ko kay Aris, dulot ng naging pag-uusap namin sa sasakyan, sinikap ko pa rin pakiharapan siya ng maayos. At magpasalamat sa ginawang pagsundo sa akin. Isip ko na lang, marahil concern lang siya sa aming mag-ina. Gaya ng nauna niyang ginawa sa akin. Hangad lang niya ang kaligtasan ko. At sapat na ang dahilang yon para mapanatag ng isip ko at tigilan na ang pag-iisip ng kung ano-ano. Napabugan na lang ako ng malalim na paghinga habang hinahatid ko ng tingin ang paglayo ng mag-ina. God knows how I tried to tell her about my feelings, pero sadya naduwag ako. Pero paano ba ako magtatapat sa kanya kung heto't sinampal na niya sa akin ng harap-harapan na hindi pa siya handang magmahal? Her words still lingers into my senses. And the more I think about it, ay mas lalo ako nawawala ng pag-asa. Tuloy, para akong pinanghinaan ng loob. Nakakatawa pero hindi pa man ako nakakapagtapat, pakiramdam ko binasted na niya ako. Gusto mo ba siya? Gulat ko nilingon si Nana, matiim siya nakatitig sa akin na tila pinag-aaralan ang aking muka. Napabuga muli ako ng hangin. Kilala na niya ako mula ulo hanggang paa, kaya walang dahilan para hindi ko sabihin sa kanya ang totoo. Yes, I like her Nana. No, I think I'm falling in love with her. Natawa si Nana. Sinasabi ko na nga ba? Within a couple of minutes, naisawalat ko lahat kay Nana ang tunay na saloobin ko sa kanyang pamangkin. Na-in love ako sa kanyang pamangkin. She was quite shocked at first, but then, later on, nagawa naman niyang intindihin ang sitwasyong kinahaharapan ko ngayon. Nagtapat ka na ba sa kanya? Ani ni Nana habang natimpla siya ng kape as we decided to talk it over inside the kitchen. Hindi pa, Nana. Natatakot kasi ako ma-reject. Pag-amin ko. Sus, at bakit naman?
before we came here, habang nasa sasakyan, she just told me na hindi pa siya handa magmahal. Oh, talaga sinabi niya yon? At bakit naman niya nasabi yon? Nagtanong ka ba? Well, tinanong ko siya kung nililigawan siya ng isa sa mga kasamahan ko sa trabaho. I mean, I saw her with that guy talking to her that night. Out of jealousy, I asked her that stupid question. Nahihiya na napahilamos ako ng muka. And right there, she answered me directly na hindi nga siya nililigawan at sinabi niyang hindi pa nga daw siya handang pumasok sa anumang relasyon. Kaya ka nagkakaganyan ngayon? Yeah, Nana, you might call me torpe or duwag. But that's how it is. She already make her point and I can't do anything right now. Ay naku Aris, wag ganyan. Abay kabilis mo namang mawalan ng pag-asa. Intindihin mo na lang muna ang sitwasyon ni Carmela. Kasalukuyan pa niyang inaayos ang lagay nilang mag-ina. Natural, nasasabi niya ang ganong bagay. Bilang matinong ina, syempre una sa prioridad niya ang kapakanan ng kanyang anak. Isa pa, hindi biro ang pinagdadaanan nila mag-ina. Namatayan siya ng asawa, Aris, at pinagmalupitan ng mga taong inakala niya makakatulong sa kanya. Marahil naroon pa rin ang takot niya na baka masaktan at maulit ang nangyari sa kanila mag-ina. Bagay na kahit ako ay ayoko na mangyari pang muli sa kanila. Naintindihan ko pero, Nana, hindi naman akong ganong klaseng lalaki. Alam niyo naman yun. Alam ko yon, pero iho, iba kasi ang sitwasyon ni Carmela. Hindi siya dalaga, may anak siya. Alam mo naman ang mentalidad ng mga tao ngayon pagdating sa mga gaya niya. At sa tingin ko, yun din ang dahilan kung bakit ayaw nang pumasok sa isang relasyon ni Carmela. Pero Nana, hindi ganun kakitid ang pag-iisip ko. Maaring pagdudahin niyo ang tunay na intention ko sa pamangkin niyo. Pero mahal ko si Carmela, Nana. Believe me. Hindi ko siya inuhusgahan nang dahil lang sa kanyang nakaraan. Wala akong pakialam sa nakaraan niya. At lalong wala akong pakialam sa kung anumang sasabihin ng iba. Oh, edi siya, kung talaga matuwid ang hangarin mo sa pamangkin ko. Pues, sige, bibigay ko na sa'yo ang basbas na ligawan siya. Tinapik-tapik ni Nana ang balikat ko. Namilog ang mga mata kong pinakatitigan siya. Talaga po? I mean, pahigay ligawan ko si Carmela? Oo naman, para sa akin wala namang problema kung liligawan mo siya. Nasa edad ka na at kilala naman kita. Salamat po Nana, maraming salamat. Sa tuwa ko'y hindi ko na napigilang yakapin siya ng mahigpit. Hep, sandali, paalala lang. Hindi porke boto ako sa'yo at malapit ka sa akin, ay hahayaan ko nang gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin sa pamangkin ko. Dapat mong tandaan na sa oras na piliin mo ang pamangkin ko, kailangan mong isaalang-alang na di lang si Carmela ang dapat mong mahalin at tanggapin, kundi maging ang kanyang anak. Kay Cedric umiikot ang buhay ni Carmela, kaya dapat ay mahalin mo rin ng buo ang kanyang anak. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo Nana, alam na alam ko po yun. Kahit hindi niyo sabihin sa akin yan, hindi mawawaglit sa isip ko ang responsibilidad na tinutukoy niyo. Aakuin ko lahat Nana, wala pa man siguro akong karanasan. Umasa kayong handa akong maging ama ni Cedric. Very good. Ay, salamat sa Diyos. Kahit paano pala, nakapagpalaki ako ng mabuti at responsableng Ginoo. Kung nabubuhay lang siguro ang mga magulang mo, panigurado, proud na proud sila sa'yo ngayon.